Hi, sa Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi, Sagittarius. Sagittarius, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading at as usual, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at ma-heal niyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. At saka, Sagittarius, maraming salamat nga pala sa mga nag-request ng personal reading at connecting with your loved one video call. Maraming salamat po. At doon po sa mga ibang Sagittarius na nagre-request po ng personal reading, pasensya na po, month of April, fully booked na po ako. Mag-antay na lang po kayo kung sino po ang magka-cancel. Okay? Pagka meron naman nagpa-cancel, kukontakin ko na lang po kayo. Okay? And Sagittarius, ngayon aalamin natin kung ano ba ang meaning ng mga angel number na magpapakita sa iyo this month of April. Maaring nakakita mo na or ngayon mo palang makikita. So, kung ano man yan, aalamin natin ang mensahe niya na, no? At gagamit ako ng esoteric na baraha. Japanese kasi ito. Pasensya na ha. Oops, may lumabas na. Meron ka ng digit 10. Tingin ko sa'yo, alam mo, Sagittarius, meron kang sariling mundo. Meron kang sariling mundo. And, oh my God. Meron kang sariling mundo. Emotional immaturity. Emotional na immaturity ka. And may kahinaan ka rin, Maring sa panlabas, tingin sa'yo ng mga tao, matapang ka, outspoken ka, pero ang totoo niyan, mahina ka. Or, masasabi ng ibang tao na, akala namin matapang ka, may kahinaan ka rin pala. Malamang na yung karelasyon mo, kung may karelasyon ka na Sagittarius, yan din ang sinasabi siguro ng person mo, or manliligaw mo, or asawa mo, kung sino man yung karelasyon mo. At ang reading natin ay ang iyong buhay pag-ibig, So, yan ang nakakita ko. At malamang, yan din ang nararamdaman kasi ng person mo. Ngayon, may insecurity ka, Sagittarius. At malamang na lately, merong disappointment na naganap sa buhay mo or sa inyong samahan. At baka siguro may nangyaring dagok sa inyong samahan dito, May nangyaring dagok or problema na hindi katulad ng dati. Mas mabigat ang problema na dumating sa inyo or dumating sa'yo or dinadanas nyo na. Siguro hindi mo inaasahan at sa kabila ng lahat ng kung ano man yung disappointment na dumating sa'yo or problema na dumating sa'yo, may parte ka rin na in some point fearless ka. Malamang na mahirap para sa'yo mag-commit or mahirap para sa'yo na masasabi kong tanggapin ang kaganapan. Malamang para sa'yo, kung ano man yan dumating sa buhay mo, or baka ngayon pa lang iba sa inyo darating, So, meron darating sa inyong kaganapan na meron kasi kayong ginawa sa past nyo. And, syempre, kung ano yung ginawa mo sa past, yun ang magiging resulta ng present. So, malamang yung iba sa inyo, may ginawa kayo sa past, kaya ito ang dumating sa inyong problema. Or ito ang darating sa inyong problema. At tingin ko, para sa iyo, or para sa inyo ng person mo, mabigat. Kaya naman, kukuha tayo ng angel number kung ano ba ang mensahe. Ano ba ang sinasabi ng angel number mo or ng gabay mo? Ang dami naglaglagan. Kukuhanin natin to silang lahat. Malamang na kaya sila naglaglagan. Destiny, angel number 10. Angel number 18, 1 plus 8, 9. Or 18, 28, 2 plus 8, 10. Bagsak din, 10. Ang galing Angel number 20, 2, 0. And 3,
angel number 3, meron ka ditong angel number 2, dalawang 2, 22. Baka nakakita mo na yan, alas 3:22 ng madaling araw, alas 3:22 ng hapon. Or, etong nakakita mo siguro 10:18 sa relo, sa orasan. Or military time, 18:20. Or alas 8 ng alas 3. Alas 8:03. Alas 8 ng alas 3. Mali yung Tagalog ko. I'm sorry. Una, ang sinasabi sa iyo ng angel number, hayaan mo na ang nakaraan. Okay? And then, meron kang angel number 3 na recognition and reward. Ngayon, kasi yung disappointment mo, shadow mo yan. So, yan ang sinasabi ng angel number 18 natin. And, yes, oo, nagkaroon ka ng mental conflict dito. Angel number 2, which is 22, na malamang ikaw rin mismo, sa mga dinadanas mo or dadanasin mo, later on marirealize mo rin, ako rin pala ang gumawa ng problema ko. Ako rin pala ang may dahilan. Ako rin pala ang may problema. So, magkakaroon ka rin ng realization. Then, meron tayong 3 plus 2, which is 5. So, sinasabi dito sa'yo nun, nayakapin mo or tanggapin mo ang mga pangyayari. Harapin mo ang pagbabago dahil merong pagbabagong magaganap sa buhay mo. Sagittarius, maaaring may mga bagay kang ginawa dahil sa pera or dahil sa tao or may sitwasyon ka or kayo, Sagittarius, na may connection sa lahat ng mga sinasabi ko. Tao, pera, kung anumang kaganapan ng meron yan, maaring dati may naganap na at ayan naging resulta ngayon or magiging resulta this April. At malamang na mauuwi kayo sa hindi pagkakaintindihan. Magkakaroon ng kanya-kanyang watak-watak na opinion, conflict, and hindi pagkakaintindihan, problema. And masasabi ko na mukhang nakakatakot na realidad ang magiging outcome or naging outcome na. Malamang na ikaw mismo, kaya ka nga naging disappointed dito. Kasi, kumbaga, ito na yung kinakatakutan ko. So, parang yun na. Ikaw rin mismo, before, alam mo na may ganitong kalalabasan or may kaganapan sa buhay mo, buhay pag-ibig mo, na nauwi sa awkward na situation. Nakakita ko sa'yo ang lungkot dito. Maaaring yung iba sa inyo, isolation. Dahil ang angel number 1018. Ngayon, maaaring ilalayo mo or inalayo mo ang sarili mo. Umiiwas ka sa katotohanan. Meron tayong angel number 20 dito. Or, nilayo mo ang sarili mo sa isang tao. Maaaring ni-reject ka or ikaw mismo ang nang-reject dito. Pero sinasabi sa'yo ng angel number 1820 plus etong 3 din natin, na eto 3 plus 2, 4 dito, 22, pero master number itong 22, and then angel number 3, meron ka dito, So, hindi na natin ito i-add dahil master number na nga. So, meron kang 2, 23, 5 din to. Tapos dito 32, 5. So, angel number 55. So, sinasabi, nasa sangang daan ka. At sinasabi na, pakawalan mo na ang nakaraan, ang kaganapan. Oo, maaring nasaktan ka, nagkaroon ng nagkagulo-gulo, maaring masakit para sa iyo, maaring merong kang pagkakamaling or yung person mo, meron kang kaganapan, merong pagkakamaling hindi mo makalimutan, hindi mo kayang matanggap. Pero, ang mensahe sa iyo dito ng angel number na to, yakapin mo. Yakapin mo yung kaganapan, tanggapin mo, kung ano man shadow ang meron dyan, pagkakamali mo, pagkakamali ng person mo, kailangan mong tanggapin. Bakit? Kasi, merong bagong magaganap, darating, magaganap. Bagong kaganapan.
At kailangan mong maghanda. Maghanda kang humakbang sa magandang kinabukasan mo. Kasi nga, meron tayong angel number 322. 322, alas 3:22 ng madaling araw or hapon. So, sinasabi, merong magandang pagbabago na darating sa'yo. Pero ang kailangan mo, syempre, hindi mo naman to pwedeng basta-basta lang marating. So, kailangan gumawa ka rin ng hakbang. Okay? So, ang mahalagang kahulugan nito, sinasabi sa ng angel number 55. Actually, 5 yan, dahil 20 or 2, kasi wala, tanggalin na natin yung 0. So, 2 plus 3, then 5. 3 plus 2, 5, 55. Or then, 5 plus 5, 10. Ito rin, may angel number 10 ka rito. So, ngayon, dito, sinasabi nito, hindi ka ba nalilito? Kasi meron kang conflict dito eh. So, or baka, Sagittarius, naparalisa, tawag ba doon? Kasi, napakalaking daloy ng tadhana na maaring before dumating na sa iyo. O yung iba sa inyo, ngayon palang darating. Kaya, nagkakaroon ka na ng, actually, ganyan yan, ano? Yung blessings or meron mang magbabago. Kasi okay, Sagittarius, para maintindihan mo ako, ang buhay natin, kasi alam mo, pag Kristiyano ka or kung ano man ang religion mo, hindi masyado nasasabi sa simbahan or kung sa ano man yung reincarnation or yung cycle ng buhay natin. Which is kung sa astrology, meron yan, di ba? 12 years. So, may cycle ng after 12 years, another 12 years na naman kahit sa birthday mo nga, di ba? So, pagdating ng 12, papasok ka na sa 13, so high school ka na, di ba? Depende sa birthday mo yan. So ngayon, may cycle kasi yan, okay? Malamang na yung iba sa inyo, hindi nyo alam kung anong sinasabi kong cycle, pero meron yan. Alam mo man hindi. Pero etong sinasabi na, yung by the time na darating or matatapos na yung cycle dahil meron kang magandang kinabukasan na ibibigay sa iyo ng universe, that is the time na, oo, gagana ang intuition mo, magkakaroon ka na, parang eto na siguro. At the same time, magkakaroon ka rin ng mental conflict. Bakit? Hindi mo kasi alam eh. Katulad na sinasabi kong cycle, may alam ka ba tungkol sa cycle? Malamang wala. So, meron yan. Kaya, naandyan yung pagiging mapaparalisa ka, hindi gagana ang paniniwala mo, maguguluhan ka, bakit ganito, bakit ganon. At malamang yung iba sa inyo, kasi napakalaking daloy itong, kasi meron kang angel number, at malamang itong oras na to, madaling araw mo to nakakita. At kung tutuusin, 2 to eh. 2 plus 0, 2 ang bagsak, di ba? So, 2, 2, 2. Meron ka ng tatlong 2. Baka alas 2:22 ng madaling araw or hapon, nakakita mo na yan. Or kung saan mang nakakita mo, 222, tatlong 2, plate number. So, eto na kasi, malaking daloy ng tadhana na darating sa'yo or dumating na. Or, sinasabi sa'yo ng angel number na yan, ano? Ikaw ay isang passive person. Siguro, Sagittarius, ano? Malamang na hindi ka kumilos, ano? Sa halip, hinayaan mo yung mga kaganapan or yung person mo na gumawa ng paraan or ipinaubaya mo na lang sa iba, sa ibang tao. Kasi dahil para sa iyo, kasi nga nagkakaroon ka ng kalituhan dito eh. Or malamang eto mangyayari pa lang sa iyo. Ngayon, kung magiging aware ka, alam mo kung paano mo aaksyonan. Pero malamang na mahahati kasi ang pag-iisip mo dito, ano? Malilito ka dahil sa malaking daloy ang darating sa iyo, ang ibibigay sa iyo ng tadhana dahil natapos na ang isang cycle ng buhay mo. Kaya every time naman na magkakaroon tayo ng matatapos ang isang cycle, doon lumalabas yung ating swerte, magandang kinabukasan, parang panibagong liwanag ang darating. So, eto ngayon, ang darating sa'yo, na malamang na meron ka kasing mararamdaman na mas maigi siguro, ipaubaya ko na lang para hindi ako less stress, less anxiety, less problema. Which is ang sinasabi sa iyo dito ng universe or ng angel number mo, hindi.
ikaw ang kailangan na kumilos, ikaw ang kailangan na gumawa. Kaya hindi mo pwedeng ipaubaya sa tao or sa ibang tao or sa karelasyon mo or kung kanino man. At hindi mo rin pwedeng hayaan nila nadadaloy ito. Kasi opportunity ito, ngayon pag hindi mo nag-grab itong opportunity na to, gugulong lang yan na palayo sa'yo. Sayang naman, di ba? So, meron mga ganong klaseng kaganapan na mangyayari sa'yo this April. Or baka yung iba sa inyo, dumarating na. Nararamdaman nyo na. Ayun nga lang, wala kayong kamalayan and then nangingibabaw yung anxiety nyo. Or ipapaubaya nyo na lang sa ibang tao. So, meron kang TikTok, lumalabas dito ang ano mo nakikita mo na TikTok. Dami. Teka lang. Meron tayong 34, 30, and then may lumabas din dalawa. Nasa line of 3 ka dyan 13, 49. Okay, meron tayo lumabas dito. 1, 2, 3, 4, 5 na lang kasi 5 ka Okay, meron kang mga angel number 55 kasi kaya ano dyan? 52. Angel number 52, 5 plus 2, 7, 1 plus 3, kasi 13, 4, and then 14 to. I'm sorry, 14, 1 plus 4, 5. 5 talaga. Then 3, 4, 7, so meron kang angel number 77 or 3452 or 343 na angel number. Okay, meron ka rin 0. Meron kang 0 dito, 0 dito, angel number 00. Una, itong mga angel number na to, sila ang nagbibigay sa'yo ng bagong emosyon mo. Mari hindi mo alam yan, pero and ito ang magti-trigger sa'yo. Magti-trigger para baguhin mo ang iyong paraan ng pag-iisip. Kaya nga meron kang angel number 52 dito. Babaguhin ng mga gabay mo or babaguhin ng universe yung pag-iisip mo. Wala kang alam dyan. At tanggapin mo ang pagbabagong magaganap. Yan ang sinasabi ng angel number na yan. Okay? Kung magbabago ka, tiyak na uunlad ang iyong swerte, ang iyong kapalaran. Kaya, ang kailangan mo dito kasi, unang-una, gagamitin mo yung intuition mo. At the same time, kasi may panibagong kapalaran na dadaloy sa'yo, talagang malilito ka. Pero, kung malakas ang connection mo sa universe, sa gabay mo, sa mga angel, hindi ka malilito. Kaya ano ba ang ano mo dito? Unang-una, pananampalataya. Depende kung anong klaseng relihiyon ang pinapaniwalaan mo. Kaya magsimba ka, kaya hindi. Kahit nagsisimba ka nga, kulang ka naman sa pananampalataya. Or yung mga mismong kinikilos mo, wala rin. So, useless din yung pagsisimba mo. Kaya, Sagittarius, kasi nasa sangandaan ka kasi. Ang daming mga araw dito sa angel number 13, which is 1 plus 3, 4. 4, 47 to 47, 11. Tapos ito 14. Okay. So dito, kasi uunlad ang swerte mo dito, uunlad ang iyong kapalaran dito. So sinasabi sa'yo ng angel number 49, 13, and 34. Ito mga angel number. Kumbaga, ito ang mga palatandaan ng pagbabago. Kaya may mga araw dito palatandaan ito. Okay? So, sinasabi sa'yo ng mga anghel na malapit nang mangyari ang pagbabago sa yugto ng buhay mo. Malapit na matapos ang cycle na yan. At Sagittarius, habang papalapit ka sa isang mahalagang punto ng pagbabago ng buhay mo, makikita mo ang iba't ibang pag-unlad na mangyayari sa paligid mo. Magugulat ka na lang na yung mga tao sa paligid mo naging mabait, parang naging understanding, naging matulungin, kung may karelasyon ka, ganun din. Magbabago ka. Bakit? Kasi una-una, binabago rin ng universe ang iyong pag-iisip, binibigyan ka ng magandang daloy na enerhiya, at the same time, nagre-reflect yan sa mga tao sa kapaligiran mo. Kaya, unti-unting magbabago, magpapalit, kaya makikita mo yan, bakit ganito, bakit gagana ang intuition mo rin dyan.
Kaya nga malilito ka rin at the same time. Kasi magiging questionable. Ano ba ang ginawa ko? Bakit nagbago sila? Wala kang ginawa dahil ang universe ang gagawa niyan. Ang mga anghel mo or ang gabay mo. Okay, ang kailangan mo lang i-embrace mo yung mga kaganapan, pati yung nagaganap sa loob ng pagkatao mo, sa loob ng isipan mo. Kailangan mong i-embrace din yan. Okay? So may mga pagbabagong magaganap, mahalagang punto kasi ng buhay mo. At makakita mo na yung mga tao, yung iba pinapanood ka, or merong mga tao na bumibilib sa'yo, gusto kang gayahin, meron kang magandang impluwensya na hindi mo namamalayan na ilalabas mo pala. At saka etong angel number 30 rin na ito, no. Habang papasok ka sa panahon na kasi magbabago nga, ano. So wala kang katiyakan diyan, natural, wala kang alam eh. Ngayon, maaari mong makita ang sarili mo na mas nababalisa ka, nababahala, anxiety. Malamang na ang iyong isipan nag-iisip kung paano mo matatakasan yung ganitong klaseng ano, kasi mental conflict eh. Actually ganyan talaga ang mangyayari, ano. So, kung paano yung brain mo kasi ang gumagana diyan. So madaling salita, sinasabi sa ng angel number dito na getting ready to deal with stressful situation. Kahit sabihin mo, kasi makakaramdam ka pa rin ng stress dito. Kasi unti-unting nagbabago. Magbabago ang kapalaran mo eh. Pero hindi agad-agad magbabago ng kabutihan as long as hindi ikaw mismo ang nag-iisip din, wala kang realization. So, kahit ano pa yan, kasi nga hindi ka nga tiyakan paano magbabago, kung saan dadaloy, kung saan hahantong, kung ano susunod na yugto ng buhay mo. Natural lang naman yan. Pero maging aware ka kung ano yung kinikilos mo, kung ano yung iniisip mo. Kasi ang mga gabay mo, kasi meron kang recognition and reward, angel number 3 and 22. Meron ka ding angel number 49. Actually, ang mga gabay mo, kumbaga inoobserbahan ka nila eh. Pinapanood ka nila. Hinaano ka nila kung, kasi nga syempre hindi mo alam kung anong magbabago. Hindi ka naman directly nakakapag-connecta sa mga gabay mo, sa mga anghel mo. Kaya inoobserbahan ka nila. Dahil dadalhin ka ng mga gabay mo or dadalhin ka ng universe sa mataas na antas ng buhay mo. So meaning, meron kang masaganang abundance, masaganang buhay na dadalhin sa iyo ng universe. Kaya hindi mo kailangan mag-alala. Hindi mo kailangan maging sigurista. Ang tanging gusto lang sa iyo ng mga anghel, ng gabay mo, maging handa ka. Kasi gagawa sila ng effort para maitaas ang antas mo. Mapaganda ang aura mo, mapaganda ang vibration frequency mo. Sila na kasi ang gagawa dyan, ano, Sagittarius. So, ang mga gabay mo, idadalhin ka sa mataas na antas. Dito, sinasabi ng angel number 34, which is 3 plus 4, 7 yan, ano? Kaya sinasabi sa iyo na matuto kang i-manage mo ang kalusugan mo, yung health mo. Kasi kailangan yan. Hindi mo pwedeng baliwalain. Kasi pag nagkaroon ka ng mental conflict, nagkaroon ka ng anxiety, puno ka ng pag-aalala, puno ka ng takot, konektado yan sa health mo. Kaya ito ang sinasabi sa iyo ng gabay mo. Matuto kang i-manage mo ang health mo, yung kalusugan mo. Kumbaga pinapayuhan ka na dito eh, na maging malusog ka, syempre apektado ka rin, ano. At saka usually Sagittarius, kapag ka nagbabago talaga ang cycle natin, nagbabago ang ating enerhiya, maging tumaas man or bumaba, apektado talaga ang ating katawan, ang ating kalusugan. Ganyan talaga ang nangyayari. Kapag tumaas or nagsimula ng pumasok sa iyo, especially pag tumaas, dahil ginagabayan ka dito ng mga anghel or ng spirit guide mo, So, papasok sa iyo dito, malamang this coming April, papasok ang divine energy at yung mga negatibong nagaganap sa iyo. Actually, isa na rin yan, So, siguro dati,
puno ka ng negative na paniniwala siguro, ano? Pero lahat yan magbabago. So, meron ng dadaloy sa yung magandang, banal na enerhiya. At the same time, meron ding mga masasabi kong negative side. Ano nga ba yung mga negative side na yon? Maraming mga tao na maiinggit sa'yo, maraming tao na oobserbahan ka, maraming tao na maiinggit, magsiselos. Kasi, kumbaga, ano rin yan eh, paano ko ba alam mo, Sagittarius, etong mundo natin, mababa ang density nito. Kaya natural lang sa mga tao ang maging inggitera, maging selosa, maging kung ano-ano. Kaya nga, mahirap talaga itaas ang vibration frequency. As long as na hindi mo kasama ang Panginoon, ang universe, or ang mga gabay mo, kung hindi ka nila gagabayan. At kung hindi ka rin papayag na magpagabay sa kanila. Ngayon, ito na ang cycle kasi ng buhay mo, may panibagong yugto ka na ibibigay sa iyo ng universe at divine energy. At the same time, maa-attract mo rin yung mga taong mga negatibo. Sa madaling salita, maa-attract mo yung mga negatibong tao, kaya magkakaroon ka ng psychic attack. Yan ang mangyayari sa iyo. At kailangan mong mapaglabanan yan. Inggit, selos, paninira, etc. etc. Kaya sinasabi sa iyo ng angel number, kung medyo masama ang pakiramdam masama ang pakiramdam mo kasi meron kang magiging health issue dito, kaya mag-take ka ng rest, mag-take ka ng, huwag mong pipilitin ang sarili mo. Kasi ang psychic attack, ganyan kasi yan. Manlulumo ka, manghihina ka, hindi mo namamalayan. Or baka meron ka mga kamag-anak or kasama sa bahay na pabigat, yung mabigat yung enerhiya, na na-absorb mo yun. Ngayon, pati ikaw, mapapagod ka rin. So, pag mapapagod ang katawan mo, ganun din ang mangyayari sa iyo. Di ba? Manlulumo ka, manghihina ka. Kaya sinasabi ng gabay mo, kailangan, hindi naman kasi lahat kailangan iasa mo sa kanila. Ikaw rin kailangan, bigyan mo rin ng, tulungan mo rin ang sarili mo. Kasi nasa kanila ang mga milagrong hindi mo kayang gawin. Ngayon, bilang isang tao, ikaw lang ang nakakaalam kung nakakaramdam kung pagod ka na, at kung gusto mo matulog ka ng maaga, kumain ka ng masustansya, yun sinasabi sa iyo. Kasi lahat yan, kokonekta yan sa enerhiya mo. At pag maganda ang enerhiya mo, maganda ang ano mo, gaganda rin ang daloy ng buhay mo. Kaya subukan mong maging manatiling positive. Positive ang kailangan mo rito. Kuha pa tayo ng another baraha. Kaya Sagittarius, malamang wala ka masyadong alam, pero mag-ingat ka sa psychic attack. Okay? Psychic attack, minsan, yung iba naman, hindi naman sinasadya. Pero, dahil meron silang insecurity nararamdaman, tapos, kung ano man yung mga negatibo nilang pag-iisip, kasi tayo, yung katawan natin, balot ng electromagnetic field. Ngayon, magtabi lang tayo or minsan hindi, kumbaga nagpapalipad hangin, ganun. So, sa madaling salita, matatamaan at matatamaan ka. Kaya kailangan mong pangalagaan. Ay, tumakbo na. Angel number 4. Great and full, may trophy ka na. Angel number 4. Meron ka rin 4, di ba? Ito, 13. 1 plus 3, 4. 44. 4 plus 4, 8. No? Tumalsik. Oh, angel number 35. 8 lang, kasasabi ko lang ng 8, 3 plus 5, 8. Okay. So, subukan mong mapanatiling positibo at pansinin mo yung maliliit na kasiyahan sa everyday life mo, sa paligid mo, kagalakan, yung pang-araw-araw mo. Alisin mo kasi yung, anbawa, yung mindset na kulang at mindset na binibigyan mo ng limitasyon ng sarili mo. Kaya, imbis na may darating sa yung kasaganaan, swerte, ayan o, great and full. Nag-uumapaw na yan. So, kailangan, alisin mo yung mindset mo na, ay, wala akong ganito, wala akong karelasyon, o hindi maganda ang samahan namin ng pamilya ng asawa ko, or ng karelasyon mo, kung ano man yun, huwag kang mag-isip ng ganon. Okay? Kasi dito sinasabi, magmula ngayon, mag-umapaw yung kasiyahan mo. Meron pa tayong
Angel number 3. 1 plus 2, 3. 3 din. Okay. Bearing fruit. So, sinasabi ko, ang mindset mo ay pareho sa mga taong merong insecurity sa'yo. Doon ka dadaloy. Kaya, sinasabi dito, ingatan mo. Umiwas ka sa mga taong inggitera, silosa, or kung papatulan po sila, malamang na hindi ka rin mag-e-enjoy sa panibagong magaganap sa buhay mo. Yung kapalaran, magandang kapalaran na dadaloy sa'yo. Siyempre, kasi pati ikaw nagiging negatibo. Kaya, merong mga tao may inggit sa'yo dahil bibigyan ka ng universe ng divine energy. At the same time, maa-attract mo rin yung mga taong malungkot sa buhay. Walang saya. Kasi, swerte mo to eh. So, syempre, pag nakita ng mga tao na swerte ka, may inggit sila sa'yo. At, dyan, huwag mo silang papatulan. Kasi bababa ang iyong enerhiya. So, hayaan mo lang sila. Pero sinasabi ng angel number, na kasi may pagbabago magaganap sa buhay mo, sa pamamagitan ng pagsasagawa mo ng positibo mong aksyon, positibo mong pag-iisip, patungo ka sa mga pagkakataong ibinigay sa'yo ng universe or ibibigay pa lang sa'yo yung iba. Ngayon pa lang yung trophy. Ngayon pa lang ang recognition and reward. Pero obvious naman eh. Okay? So yan ang sinasabi sa'yo ng mga angel number. Kaya mas lalong bubuti ang iyong kapalaran from now on. Kaya nga kailangan mong maging aware sa sarili mong kilos, sa sarili mong pananalita, self-reflection. At gamitin mo ang intuition mo. Yan ang sinasabi sa'yo. Marami ka pang matatamo. Marami ka pang matatamo sa biyaya ng iyong mga gabay. Marami pang magbubunga dyan. Angel number 12. Ang kailangan mo dito, i-update mo ang iyong mindset, ang iyong pag-iisip. Baguhin mo ang iyong mga kilos, lalo na kung sa tingin mo, hindi naging maganda ang kinalabasan. Let's say, meron kang kinilos na meron kang sinabi, ay, ganito ang reaction, ganito. So, kailangan alam mo yun. Alam mo kung ano yung pagkakamali mo. Alam mo yung naging outcome na kung hindi naging maganda, itigil mo na. So, panibagong panibagong strategy. Yung mga negatibo mong pag-uugali, mga bagay na pinahalagahan mo pero hindi ka naman nasuklian. Alam mo yun? Binigyan mo sila, pinakasamahan mo. Maaaring sa simula, nahirapan ka or mahihirapan ka na baguhin yung mga ganitong klaseng sinasabi sa iyo ng angel number mo. Kaya meron kang disappointment dito. Siguro before meron kang nagawang mga kabutihan para sa iyo tapos hindi ka na-appreciate siguro. Kaya sa madaling salita, baguhin mo. Baguhin mo and magdadala kasi ng kaginhawahan din ito na pag naging positive mindset ka. Maraming swerte pa ang darating sa iyo. Kaya kailangan mong mag-grow as a person. Pati yung soul mo rin, kailangan mo rin mag-grow dito. Kasi mayroong ibibigay sa iyo ang universe na kaginhawahan ng buhay. Kaya sinasabi sa iyo dito ng angel, eto rin, 8 tapos 8, 12, 22, 8, 22. Eto angel number 20. So, yung old values and habits mo, i-change mo na yan sa better. Be your better self na. Change yourself for the better para hindi mo mapakawalan ang new opportunities, ang bagong enerhiya dadaloy sa'yo. Kasi tinapos na or matatapos na ang cycle. Malamang this April, matatapos na yung cycle mo. Hindi lahat sa inyong Sagittarius, yung iba, bibigyan ka ng universe dito ng panibagong enerhiya, panibagong ang tawag dito, buhay. Kailangan mong maging matapang para makagawa ka ng pagbabago at makapag-move forward ka rin. Kasi kung meron mga disappointment ka nangyari sa past, hindi ko alam kung gaano nakatagal yun, kailangan mong bitawan yun. Pakawalan mo na. And hindi lang yung ibang tao, kundi yung sarili mo rin pag-uugali. Kailangan mo linisin na rin yan. Kasi ito na ang divine timing ng good fortune mo. Magandang kapalaran. Reward, trophy. Okay? Kung may mga tao nag-oobserba sa'yo, ikaw rin obserbahan mo rin ang sarili mo.
may mga pagbabago ka rin kailangan na gawin para dumaloy itong divine energy na ito sa iyo, na dadalhin sa iyo ng mga gabay mo or ng anghel or ang universe mismo ang magdadala sa iyo. Kaya meron kang angel number 52. Actually, 7 to, di ba? 7, angel number 77. 14. 14, 7 plus 7, 14. 1 plus 4, 5. Bagsak mo rin, 5. Ito rin, 5. So, change talaga. Kailangan mong baguhin. At sinasabi sa iyo ng mga angel number, no? Huwag kang magpapa-apekto sa mga negatibong tao. Just stay positive at ang magandang kapalaran mo ay kusang dadaloy sa iyo. At saka, Sagittarius, may mga bagay na dapat mong gawin din, kapag nakita mo yung mga angel number na yan, especially itong 22 or sa ganito, alas 3:22 ng madaling araw, nagising ka, or gabi, 4:35, depende kung anong, tingnan mo na lang yan, kung ano sa tingin mo na nakakita mo ngayong buwan na to. So, una, magplano ka. Magplan ka ng 1 experience per day. Kung ano man ang gusto mong maranasan sa araw na yun. Okay? And then, pangalawa, makipag-usap ka sa, makapag-usap ka sa tipo ng mga tao na never mo pang nakausap before. O kaya naman, magbasa ka ng libro, yung tipo ng libro, or let's say, manonood ka sa YouTube, or kung ano man, YouTube, or manonood ka ng pelikula, yung never mo pang napanood, yung never mo pang nakita, yung magkaiba ang genre, yung klase, di ba? Kung dati mahilig ka sa mga parang ala Kardashian, ngayon, iswitch mo yan sa iba klase na never mo pang napanood. Okay? Mga tawag na sa mga Kardashian, parang reality show, yung mga gano'n. I-switch mo sa iba. And sa libro naman, magbasa ka ng kakaiba na never mo pang nakagawian, kung ano man yan, or pumunta ka sa lugar na never mo pang napupuntahan. Kung dati palagi ka lang sa mall, pumunta ka naman sa palengke. Or kung dati ka nasa palengke, pumunta ka naman sa park. Yung hindi mo pa napupuntahan, yung hindi mo pa nagagawa, hindi mo pa nababasa, hindi mo pa nakakita, para magkaroon ka ng bagong pananaw, para magkaroon ka ng idea, and yung experiences nila, or yung kung ano nakakita mo, I'm sorry, Sagittarius, may dumadaan na ng mga albulansya, hindi ko na-i-stop, Pero, yun ang sinasabi dito ng mga angel number, 12, 35, 4, and then angel number 30 din, So, maglaan ka ng oras. And then, wag mo kakalimutan ang iyong health, okay? Lalo na kapag nagkaroon ka ng psychic attack, okay? Sa psychic attack, mas maganda na mag-shower ka ng may asin, or uminom ka ng isang baso. Lagyan mo lang ng butil ng asin para ma-cleanse, kasi ang kailangan talaga asin, ang asin nagpo-purify yan, or mag-sage ka, mag-sage or palo santo, or sa Pilipinas may kamangyan, di ba, mga kamangyan, magpausok ka para mataboy mo yung mga negatibong enerhiya. Minsan kasi ang psychic attack or yung mga palipad hangin, may time na sinasadya, may time naman na hindi sinasadya. Sa sobrang lang nila, sa kakaisip ng kakaisip. So, hindi naman lahat ng tao na nagpapalipad ng hangin, sinasadya talaga nila. So, wala ka nang magagawa doon kung mainggit sila sa'yo or ano. Ang kailangan mo lang, protektahan mo ang sarili mo. Dahil ang importante dito, yung sarili mo, yung enerhiya mo, dahil may darating sa yung divine energy. Okay? So, tulad ng sinabi ko, yung mga dapat na gawin mo para maging open ka at hindi ka mabigla sa pagbabagong magaganap sa buhay mo. At least before pala, kasi magkakaroon ka ng mental conflict Kaya gawin mo yung mga dapat na sinasabi dito ng angel number mo. Kasi eto rin, meron kang 52, angel number 52. So, para meron kang, before pala, magkaroon ka na ng idea. Hindi yung umiikot ka lang sa sarili mong kaalaman. Yung yung old habits mo, yung mga bad habits mo, or yung mga nakasanayan mo na parang ayaw mong, yung mga bad situation, di ba? So, marami ka sigurong mga disappointment before na hindi mo rin siguro maalis-alis, na kailangan mo ng talikuran. And then, kailangan mong tanggapin ang panibagong ibibigay sa'yo ng universe dahil mayroon kang panibagong yugto ng buhay mo. Kaya this time, itong month ng April, tingnan mo kung anong oras ka nagigising sa, let's say, sa madaling araw, baka 3:22 or
lumalabas ang 22 or kung ano man ang mga master number na nakakita mo or nakakita mo 435, alas 4:35 ng madaling araw or alas 12 ng hating gabi. Pero oras ang umaano dito, kaya tingnan mo kung anong oras sa relo at i-research mo kung ano yung mga angel number na yan para mag-get mo kung ano pa ang mga additional na mensahe nila. Okay? So, hindi ko alam kung lahat kayo makaka-resonate dito, kung nakakita nyo yung mga ganyang klaseng numero. Pero kung sakasakaling parang meron ka ng intuition na ganun, parang, try ko kayang, meron ka ng kutob about sa mga number, maigi siguro mag-journal ka. Para sa kaka-journal mo, later on, pwede mo namang balikan yan. Tapos malalaman mo, eto pala. And also, magkailangan mo rin mag-set ng question. So, ano ba dadaloy sa akin ngayon? Ano bang pagbabagong kapalaran na darating? Mag-set ka ng question. And then, sa kaka-journal mo nun, makikita mo rin naman kung ano yung pinaka-sagot. Kasi sasagutin ka ng gabay mo or ng universe. Ang kailangan mo nga lang, magbigay ka ng oras, bigyan mo ng oras, bigyan mo ng pansin, bigyan mo ng atensyon. Alam ko na busy ka sa everyday life mo, pero kahit man lang 1 hour, magbigyan pansin mo ito dahil konektado ito sa kapalaran mo at meron kang recognition and reward na ibibigay sa iyo ng universe. Panibagong kapalaran, panibagong divine, banal na enerhiya na ibibigay sa iyo ng universe. Kaya malamang na malilito ka, hindi mo alam kung ano mangyayari, kung saan ka pupunta, kung ganito ba, ito na ba, kung ano ba. Ang magiging sagot dyan ay nasa loob ng isipan mo. Okay? So, hindi mo kailangan maging sigurista. Ang kailangan mo lang, patahimikin ang isipan mo at mag-journal ka para malaman mo kung ano yung nagiging sagot. Okay, Sagittarius? So, Sagittarius, hanggang dito na lang ang ating reading at nagpapasalamat ako sa like, share, comment at sa oras na inilaan nyo. At yung ibang Sagittarius, sa June, gusto nyo mag-request kasi kung ano ba ang angkop na trabaho sa inyo. Pagka naalala ko, at pag marami ang nag-request, so yun ang gagawin natin kung ano ba ang naangkop na trabaho para sa inyo. Okay? So for the meantime, ito ang reading mo this month of April at ikaw na bahalang mag-validate at may mga makikita mo pang mga numero. Maging aware ka lang kasi sayang naman dahil bibigyan ka ng biyaya. Okay? Magandang kapalaran, bagong buhay. Ang kailangan mo lang, embrace mo yan. Okay, Sagittarius? So, hanggang dito na lang. Namaste po. Bye-bye.